Hindi nalingid na nagkaroon ng kaguluhan sa mataas na antas ng militar ng Ukraine kamakailan. Wala na si dating kalihim ng depensa Mikhailo Fedorov. Tila siyang napatalsik matapos matalo sa tunggaliyang pampulitika laban kay Oleksandr Syrsky, ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Dapat nating sabihing, dating Commander-in-Chief, wala na rin si Syrsky. Biktima ng pagbatikos dahil sa pagtanggal sa tanyag na si Fedorov. Pinanood ni Putin ang lahat ng ito na may malaking ngiti sa kanyang muka, pero nawala na ang ngiti sa kanyang muka. Pagkatapos ng kaguluhan, heto na ang turning point. Isang alamat ang kakatalaga lang sa pamumuno ng hukbo ng Ukraine. Isa siyang alamat sa labanan, pinakamasamang bangumot ng Russia, at dumating siya upang pamunuan ng Ukraine sa pagbagsak ng makinang pandigma ng Russia. Dapat talagang mag-alala si Putin. Ipapaliwanag namin kung bakit. Inanunsyo ito ng opisyal noong Hulyo 24. Ipinakilala sa mundo si Mikhailo Drapetsy bilang bagong Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Nagsalita siya tungkol sa hamon na naghihintay sa hinaharap. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Ukraine. Habang nilalabanan ang pananakop ni Putin, ngayon ay nasa ika-5 taon na. Nanawagan si Drapetsy ng pagkakaisa sa lahat ng bahagi ng militar at idiniklara na magtatrabaho siya para sa resulta, hindi politika. Binanggit din ni Drapetsy ang 4 na prioridad tulad ng pagpapalahas ng mga depensa sa himpapawid ng Ukraine at pagpapataas ng lakas pamatay ng bansa laban sa Russia, pagbuo at pagpapalawak ng kakayahang walang tripulante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, at pagbabawas ng hindi kailangang burokrasya. Lahat ng iyon ay tunog Fedorov para sa amin. Gaya ng pag-uusapan natin mamaya, posibleng makabalik si Fedorov na paalis na Defense Minister ng Ukraine sa dati niyang posisyon. Na yon, tungkol ito kay Drapetsy. Sinabi namin na bangungot siya para sa Russia, at para maintindihan ito, dadalhin namin kayo sa timog silangang lungsod ng Mariupol. Noong Mayo 2014, nagbarikada ang pro-Russian separatists para hadlangan ang hukbong Ukraine na mabawi ang lungsod. Nabigo ang barikadang iyon. Ang dahilan ay dahil may isang armored vehicle na sumagasa rito sa sobrang bilis. Gumawa ng butas sa itinayo ng mga separatista. Ang butas na iyon ang nagbigay daan para makasunod ang isa pang armored vehicle. Nagpatuloy ang mga sundalo sa pagliligtas sa mga pulis na bihag ng mga separatista sa loob ng gusali ng Interior Ministry ng Mariupol. Si Mikhailo Drapetsy ang isa sa mga nagmamaneho ng sasakyang bumangga sa barikada. Sa isang insidente, naging bayani si Drapetsy. Kumalat sa social media ang video ng batang sundalo na tumanggap ng papuri matapos sakain ng kanyang unit mula sa wala ng pag-asang sitwasyon patungo sa tagumpay. Hindi sapat ang pagiging viral na bayani para maging Commander-in-Chief ng Ukraine. Pinatunayan ng mga ginawa ni Drapetsy noong 2014 sa Ukraine na kaya niyang kontrolin ang mahihirap na sitwasyon. Ayaw niyang magpigil, lumalaban siya para manalo. Kailangan ito ng Ukraine ngayon, at masaya ang mga sundalo sa kamakailang panghirang. Walang mas bagay na tao sa posisyong ito ngayon sa Ukraine. Ayon sa isang sundalo na nakausap ng BBC, ipinapakita na si Drapetsy ay higit pa sa isang video lang na binabasag ang barikada gamit ang armored na sasakyan. Isang hindi pinangalan ng opisyal na nagsalita tungkol sa bagong Commander-in-Chief noong Hunyo 2025 ang nagsabi, si Drapetsy ay batang general na may talento. Palagi siyang ipinapadala sa mga lugar kung saan napakahirap ng sitwasyon. Isa pang sundalo, si Artem Karyakin, ang nagsabi sa Kyiv Independent, si Drapetsy ay lubos na iginagalang sa militar ng Ukraine. Bagay na napakahirap makamit. Malinaw na mas marami pang dapat malaman tungkol sa batang general na ito kaysa sa ipinapakita ng isang video. Marahil ang pinakamainam na sukatan ng halaga ng bagong pangtatalaga para sa Ukraine ay makikita sa reaksyon ng mga mananakop na Ruso nang marinig ang balita. Nagngingit-ngit ang mga Ruso. Alam nila na si Drapetsy ay isang napakadelikadong tao. Itinampok ito ng ulat ng Kyiv Independent noong Hulyo 22 bago ipakilala ang general. Russian military blogger Kirill Fedorov na may 500,000 followers sa kanyang Telegram channel. Agad siyang nagbabala habang ibinabahagi niya ang sikat na video ng armored vehicle. Namumuhi siya sa atin at palagi niya tayong kinamumuhian. Ibig sabihin, susubukan niyang patayin tayo kahit may mga moral na hadlang. Ayon kay Fedorov, si Drapetsy ay walang awa sa mga mananakop na Ruso. May iba ring nagsabing alalahanin ang edad ni Drapetsy. 43 anyos siya at tumaas ang ranggo sa militar ng Ukraine. Nagsimula bilang komandante ng batalyon sa digmaan. Itinuro naman ng isa pang vlogger. Sinabing masamang balita ito para sa Russia. Ibig sabihin nito na nakita na ni Drapetsy ang mga frontline. Alam niya kung ano ang kailangan at hindi tulad ng kanyang nauna. Mas sanay siya sa modernong digmaan kaysa sa istilong Soviet na labanan. Sinasabing paluluwagin ni Drapetsy ang limitasyon sa sandatahang lakas ng Ukraine, lalo na sa mga unit nitong drone. Kapag nangyari yon, magiging kapahamakan yon ang mga tropang Ruso sa lupa. Yon ang sabi ng mga Ruso. Sa kabila ng yabang, viral na video at takot ng mga Ruso, kailangan talagang itanong
ang mga tanong. Sino talaga si Mikhailo Drapetsy? Siya na ba ang magdadala ng tagumpay sa Ukraine laban sa Russia? Mula pa sa unang tanong, malinaw na magkaiba si Drapetsy at ang nauna niyang si Alexander Syrskyi. Kahit 17 taon lang ang agwat ng edad nila, magkaiba sila ng paaralan ng kaisipang militar. Mahalaga si Syrskyi sa Ukraine. Ang mga taktika ng 4 na bituing general ang naging susi sa pagtatanggol laban sa pagsakop ng Russia sa Kiev noong unang bahagi ng 2022. Dahil sa kanya, nadaig ng Ukraine sa maniobra ang mga mekanisadong hanay na ipinadala ni Putin papunta sa lungsod. Si Syrskyi ang utak ng kontraimbasyon ng Ukraine sa Kursk noong Agosto 2024. Nailantad si Putin bilang di umano'y dakilang tagapagtanggol ng Russia na pumayag sa unang pananakop sa lupaing Ruso mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig, kaya napunta siya sa mahirap na posisyon. Gayunpaman, pinangunahan din ni Syrskyi ang digmaan sa mas lumang paraan. Nag-aral si Syrskyi sa Moscow Military Academy noong dekada 80 at minsang inakalang magiging isa sa mga susunod na pangunahing commander ng Russia bago bumagsak ang Soviet Union. Hindi kailanman tuluyang nakawala si Syrskyi sa estilo ng pag-iisip ng mga Ruso tungkol sa digmaan. Nire-respeto at kinatatakutan siya ng sarili niyang mga sundalo ng magkasing tindi. Tinawag siyang ang berdugo dahil parang wala siyang pakialam sa buhay ng tao. Maaring tanggap sa Rusya, pero sa Ukranya na may mas kaunting tao at kalabang mas marami sa kanila. Baka hindi ang isang berdugo ang tamang tao para sa trabaho. Ang Ukraine ay gumawa ng bagong paraan ng pakikidigma nitong 4.5 taon. Maraming militar ang naniniwalang laos na si Syrskyi at ang kanyang mga taktika. Si Drapetsy naman ay kumakatawan sa bagong henerasyon ng kaisipang militar ng Ukraine. Malaya sa mga gapos ng Soviet, taglay niya ang kanluraning kaisipan at estratehiyang Ukrainian sa paggamit ng mga drone. Higit pa siya sa taong namuno sa sasakyang sumagasa sa barikada sa Mariupol. Iniulat ng BBC na bumalik siya sa universidad noong 2021 para sa dagdag na pagsasanay sa estratehiya at operasyon. Iginawad sa kanya ang isang espada ng karangalan bilang pinakamahusay na mag-aaral ng universidad sa kanyang pagtatapos. Sa digmaan kontra Russia, pinamunuan ni Drapetsy ang mga grupo na nagtagumpay sa Kherson, Dnipropetrovsk at Kryvyi Rih, kung saan napalaya nila ang ilang pamayanan, kung saan siya at ang kanyang mga sundalo ay nagawang itaboy pabalik ang mga mananakop na Ruso. Sa mga nakaraang taon, naging kumander ng pinagsamang puwersa ng Ukraine si Drapetsy. Dito raw nagsimulang umusbong ang tensyon sa pagitan niya at ni Syrskyi. Gaya ni Fedorov, nais ni Drapetsy na lumaban ng Ukraine sa bagong uri ng digmaan na medyo banyaga kay Syrskyi at sa kanyang pamamaraang hinubog ng Soviet. Isang digmaan na tunay na kayang mapanalunan ng Ukraine. May ilan na itinuturing si Syrskyi bilang isang taong marunong magdepensa. Ngunit isa ring taong kulang sa pananaw para sa hinaharap. Kahit mas marami kaysa dati ang napapatay ng mga drone ng Ukraine, kumakapit pa rin si Syrskyi sa mga itinuro sa kanya. Ang kakulangan sa pananaw para sa tagumpay ay hindi naman masama nung mga unang taon ng digmaan, kung kailan ang layunin ay magdepensa ng sapat na matagal para magpasya ang Russia na hindi sulit ang pagsakop sa Ukraine. Pero 2026 na ngayon, matagal nang pinatunayan ni Putin na ayaw niyang tumigil. Kahit gaano bumagsak ang militar ng Rusya, hindi na pwedeng basta makatiis at makaligtas na lang ang Ukraine. Kailangan nitong manalo. Ang pagtatalaga kay Drapetsy ay para sa layuning makamit ang panalong iyon. Hindi ito para maliitin si Syrskyi sa mahalagang papel na ginampanan niya upang makarating ang Ukraine sa ganitong kalagayan. Sa huling pahayag niya bilang Commander-in-Chief ng Ukraine, naging diplomatiko at prangka si Syrskyi sa pagtingin niya sa sarili at sa hukbong iniiwan niya. Ipinapasa ko sa aking kahalili, ang hukbong hindi lang nagpapanatili ng depensibong linya, kundi nasa opensiba, may inisyatiba, may estruktura, may mga taong marunong umatake sa kaaway. Umaasa akong magpapatuloy ang opensibang ito. Lahat ng kailangan para dyan ay naroon. Sabi ni Syrskyi, bago pa niya idagdag, sinabi ko na ito noon at inuulit ko ito ngayon. Ang trabaho ko ay digmaan. Nagbabago ang mga posisyon, pero hindi nagbabago ang prinsipyong ito. Ano man ang katayuan ko, maglilingkod ako sa Ukraine hanggang sa tagumpay. Nangyari na ang paglipat at mukhang handa si Syrskyi na umatras para maayos ang transisyon. Malaking plus ito para kay Drapetsy sa pagsisimula ng bagong tungkulin niya. Kahit mukhang kwalipikado at kayang magdulot ng takot sa mga Ruso, dapat tanungin kung gaano kalaki ang pagbabagong magagawa ni Drapetsy. Nagulat ang lahat sa pagkakatalaga sa kanya. Pero ang gagawin niya para sa militar ng Ukraine, ang tunay na game changer. Si Drapetsy ay posibleng maging taong mamumuno sa Ukraine sa pagbagsak ng makinarya ng digmaan ni Putin. Pero bago namin ipaliwanag kung bakit, nanonood ka ng military show. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, ngayon ang tamang oras para gawin yon. At kung gusto mong makita agad ang aming mga video pagkalatala, tandaan mong i-enable ang notifications. Ang pangunahing dala ni Drapetsy sa militar ng Ukraine ay pag-asa. Makikita ito sa mga salita ng mga sundalong magsisilbi sa ilalim niya, na nagsasabing si Drapetsy ay kabilang sa bagong henerasyon ng mga opisyal na nahubog sa digmaan. Nagbigay din ng pag-asa si dating ministro ng Depensa, Mikhailo Fedorov. Makikita ito sa galit na ipinakita sa mga kalsada ng Ukraine
matapos siyang tanggalin. Habang ang mga protesta ay binabatikos ang mataas na pamunuan ng Ukraine dahil tila sinusubukan nilang tanggalin ang mga batang opisyal na nais labanan ang korupsyon at harapin ang mga patong-patong na burokrasya na umiiral sa militar ng Ukraine. Si Drapechi ay may dalang parehong pangako ng pagbabago na nais ihatid ni Fedorov. Nagdadala siya ng pag-asa sa militar ng Ukraine. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pag-asa, lalo na ngayon. Kahit epektibo ang hukbo ng Ukraine, nahihirapan sa iba't ibang hamon sa moral at lakas tao. Nung taglamig, dumaan ang Ukraine sa isa sa pinakamahirap na panahon nito. Matinding pambubomba sa infrastruktura ng enerhiya ang nagdulot ng sobrang lamig sa mga sibilyan dahil sa pagkawala ng init. Marami pang nawala ng kuryente at tubig. Minsan, 70% ng Kiev ay walang kuryente. Bumaba ang temperatura hanggang -20 degrees Celsius. Lahat ng ito ay planado ng mga Ruso upang takutin ang mga tao ng Ukraine. Darating ang panahon na susunod na lang sila kay Putin dahil magsasawa sila sa digmaan. Iyan ang paraan nila ngayon. Kahit maganda ang pagbangon ng Ukraine, may krisis din sa tauhan dahil mga posibleng sundalo ay takot mamatay sa mga unahang linya ng labanan. Noong Enero, iniulat ng Tactics Institute for Security and Counterterrorism na humigit kumulang 200,000 sundalong Ukrainian ang umalis sa tungkulin ng walang pahintulot. At may dagdag pang 2 milyong mamamayan na hinahanap dahil sa pag-iwas sa sapilitang serbisyo militar. Humihihina na ang matagal ng makabayang mobilisasyon sa Ukraine. Ang pagharap sa isang kalaban na may populasyon na 4 na beses ang laki kumpara sa Ukraine ay maaaring maging mapanganib. Maaaring dahil sa reputasyon ni Syrskyi bilang berdugo. Hindi naman ayaw ng mga Ukrainyano lumaban. Pero mas ayaw lang nilang isabak sa mga opensiba kapag nakita na nilang mas epektibo ang mga drone, ground robot at iba pang teknolohiya. Haka-haka man, napansin ng marami sa mga nakatrabaho ni Drapechi na kakaiba ang kanyang paraan. Isa sa mga sundalong iyon, si Colonel Alexander Vodovichenko, ay nagsabi sa Pravda, hindi kailanman nagbigay ng walang saysay na mga gawain si Drapechi. Kapag nakikinig siya sa mga ulat ng mga komandante habang nagpaplano ng mga operasyon, palagi niyang hinahanap ang mga paraan upang magawa ang misyon na may pinakakaunting posibleng kaswalti. Doon nakasalalay ang pag-asa. Kung magagawa ni Drapechi, ipatupad ang parehong paraan sa buong militar ng Ukraine. Ilasahan na makakamit niya ang kapareho o mas magagandang resulta kaysa kay Syrskyi, pero mas mababa ang bilang ng kaswalti. At kung mapapatunayan niya na siya ay isang taong nagmamalasakit sa mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahan na mahihikayat din niya ang mga dating umiwas sa tawag sa serbisyo militar na sumali sa militar at lumaban. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin ang lahat ng ito. Hindi sapat ang pag-asa lang para manalo sa digmaan. Dapat tuparin ni Drapechi ang mga pangakong binitiwan niya bilang bagong Commander-in-Chief ng Ukraine. Halos buong bayan at hukbo ay sumusuporta sa kanya. Kilala rin siyang kritiko ng istilong Soviet at isa sa unang gumamit ng drone warfare na tumulong sa depensa ng Ukraine laban sa Russia. Tulad ng binanggit ng The Guardian, si Drapechi ay kumakatawan sa isang pagputol sa nakasanayan. Hindi lang mula sa mga taktikang Soviet, kundi pati sa mga estruktura ng pamumunong Soviet na umiiral pa rin sa militar ng Ukraine. Doon malamang nakafocus siya sa susunod na mga buwan. Ang pagbuwag sa mga lumang estruktura na yon at pagpapalit ng mga bago, dito may responsibilidad ang mga junior opisyal at inaasahang mananagot sa kanilang kilos. Desentralisasyon ng pamumuno na may tiwala at hindi labis ang panghihimasok. Maaring ito ang dalhin ni Drapechi sa mga estruktura ng pamumuno ng Ukraine. Kung gaano katagal bago dumating ang pagbabagong yon ay hindi pa natin alam. Siguradong hindi ito agad-agad mangyayari. Inasahan na mapapabuti ni Drapechi ang pamamahala ng labanan at operasyon ng hukbong Ukranyano araw-araw. Ngunit ang mas malawak niyang hamon na baguhin ang mga estruktura ng pamumuno ay maaring tumagal ng ilang buwan o kahit taon bago maresolba. Gayunpaman, si Drapechi ay tila handang lutasin ang mga hamong iyon. Iyan ang talagang ikinababahala ng Russia. Kahit umunlad ang drone ng Ukraine, tiwala ang Russia na babagay pa rin ang laban ng Ukraine sa estilo ng kanilang digmaan. Si Syrskyi ay galing sa mga akademyang militar ng Moscow. Ginawa siyang isang tao na maaring mahulaan sa ilang antas. Si Drapechi ay ibang klase ng leader. Siya ay ibang-iba. At hindi siya isang tao na madaling mabasa o maintindihan ng Russia. Kaya siya ay isang bangungot para sa kanila. Kay Drapechi, may isang tagapagtaguyod ang Ukraine ng makabagong estilo ng pakikidigma na nagbigay daan sa bansa na makamit ang maraming positibong resulta, lalo na noong 2026. Pagsamahin mo pa yan sa kanyang tunay na karanasan sa labanan. Bilang isang nagsilbi sa frontline sa Ukraine, si Drapechi ang posibleng magdala ng pagbabago ayon sa totoong pangangailangan ng mga sundalo ng Ukraine. Inobasyon at patuloy na pag-aangkop. Dagdag pa, kung maayos ni Drapechi ang mga sigalot na nagsisimula ng lumitaw sa pagitan ng hukbong sandatahan ng Ukraine at Ministry ng Tanggulan, malaking dagdag na benepisyo yon. Iyan ay kapansin-pansin at bumabalik tayo sa taong binanggit natin sa simula ng video, Mikhailo Fedorov. Nabanggit natin na tila magkatugma ang layunin ni Drapechi at Fedorov para sa militar ng Ukraine. Siguradong napansin din ni Drapechi ang ingay sa pagkawala ni Fedorov pati ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Maari bang ang pagtatalaga kay Drapechi ay maging daan para makabalik si Fedorov sa posisyong inalis sa kanya ilang linggo lang ang nakalipas? Posible yon. Wala pa ring permanenteng defense minister ang Ukraine.
matapos tanggalin si Fedorov. Si Yevgeny Kamara, dating pinuno ng espiya, ang kasalukuyang namumuno. Pansamantala lang ito habang naghahanda ang parlamento ng Ukraine na bumuto sa kapalit. Baka hindi na kailangan ng kapalit. Ngayong wala na si Syrskyi, maaring muli ng isaalang-alang si Fedorov. Sinabi ni Fedorov na inalok siya ni Zelensky ng ibang posisyon. Tinanggihan niya ito dahil naniniwala siyang 3 posisyon lang ang maaaring magdulot ng tunay na pagbabago sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Napuna na ang 2 posisyon, Presidente at Commander-in-Chief. Isa pa ang ginampanan ni Fedorov, ilang linggo lang ang nakalipas. Kalihim ng depensa, tinanggihan ni Fedorov ang posisyon bilang pangalawang punong ministro. Ipinapakita ang kanyang paninindigan sa mahalagang layunin. Mukhang supporter din ni Fedorov si Drapetsy. Nung mas maaga nitong Hulyo, nagsimulang magbanggaan sina Fedorov at Syrskyi. Lumabas si Drapetsy para suportahan si Fedorov na tinawag niyang katuwang ng sandatahang lakas sa kagawaran ng tanggulan at taong hindi lang tumutugon sa ating pangangailangan, kundi nagtulak din ng pagbabago, mas mabilis na paggawa ng desisyon at suporta sa mga handang tumanggap ng responsibilidad sa mga desisyong iyon. Mukhang ganoon din ang sentimiento ni Fedorov dahil sinuportahan niya si Drapetsy sa mga pagpupulong kay Zelensky, kung saan iniulat ng Pravda na ipinaglaban niya na si Drapetsy ang dapat makuha ang posisyong hawak niya ngayon. Nakikita natin ang isang malinaw na pagtutugma dito. Malaki ang potensyal ng militar ng Ukraine at Ministry ng Depensa na mas mahusay na makipag-ugnayan kaysa dati. Maaring si Zelensky mismo ang hadlang. Kaya ba niyang isantabi ang kanyang pagmamataas at ibalik sa pwesto si Fedorov? Ang pagtanggal kay Syrskyi ay nagpapahiwatig na maaari nga lahat ng ito ay haka-haka lamang. Hindi na kami magugulat kung bumalik si Fedorov na nagbabadya ng simula ng panahon ng pagbabago para sa Ukraine, kung saan sa wakas ay kumakawala ito sa mga huling gapos ng nakaraan nitong Soviet. Kahit anong mangyari, kailangan ni Drapetsy kumilos agad. Mabilis nang papalapit ang Setyembre. Kahit mahusay na pigilan ng Ukraine ang opensiba ng Russia noong tagsibol at tag-ing ng 2026, mas marami pang darating pagdating ng taglagas. May balita ng opensiba sa Setyembre. May balita na baka sa taglagas mapilitan si Putin na gawin ang ayaw niyang gawin at ipataw ang sapilitang mobilisasyon sa kanyang mamamayan. Nagbabala si Zelensky noong Hulyo 24 na posibleng magpatupad si Putin ng malawakang mobilisasyon pagkatapos ng eleksyon sa parlamento ng Russia sa Setyembre. Palalawigin pa ni Putin ang digmaan. Kailangan niya ng mas maraming Ruso sa pag-atake. May impormasyon kaming naghahanda ang Rusya ng malaking mobilisasyon na yung taglagas. Sinabi ito ni Zelensky sa kanyang araw-araw na panggabing talumpati. Kung ganon, kailangan kumilos agad ang bayani ng Ukraine. Nakakatalaga lang bilang Commander-in-Chief. May hangganan ang kasiyahan at pag-asa sa kanyang pagkakatalaga. Kailangan ng Ukraine ng resulta at dapat itong maibigay ni Drapetsy. Ang lalaking naging alamat sa labanan ay kailangan na ngayong patunayan ang sarili bilang bangungot ng Russia na inaasahan ng hukbo ng Ukraine. Kung may sinuman na may kakayahang iyon, mukhang si Drapetsy yon. Ang susunod na ilang buwan ay magiging napakahalaga. Maaring magtagumpay o mabigo ang alinman sa Ukraine o Russia dahil dito. Isa sa mga unang tututukan ng bagong Commander-in-Chief ng Ukraine ay ang Konstantinivka. Ipinahayag ng Russia na nakuha na nila ang pangunahing lungsod sa sinturon ng mga kuta. Hindi nila ito nakuha, malayo pa. Sa halip, nilinlang ng Ukraine ang mga tropang Ruso papunta sa isang napakatusong patibong sa lungsod. At nagdulot ito ng matinding kaswalti nang paandarin nila ang bitag na yon. Ito ang uri ng operasyon na kailangang paunlarin pa ni Drapetsy at maaari mong malaman ang lahat tungkol dito sa panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa Military Show at i-press ang notification bell para mapanood pa ang iba naming video tungkol sa pagbabago sa militar ng Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.